ourselves, sabi dito, toward one another. Matuto tayong magpakumbaba sa isa't isa. No? Ito po yung nagiging cause ng conflict ng maraming mga relasyon. Relasyon na magkakaibigan, relasyon na magkakapitbahay, relasyon ng magpapamilya, magkakapatid, mag-asawa, magkapatid sa church, because hindi nila natutunan kung paano magpakumbaba sa isa't isa. Okay? Meron pong isang kwento ng itik na nagsalubong sa isang tubo. Isang tubo na pumasok sila doon na magkasalubong, at pagdating ni sa gitna ay hindi sila makaabante kasi nagsalubong sila. No choice, walang option para sila ay makamove forward pa. No? Kasi nagsalubong sila sa gitna at nasa gitna sila ng tubo. Halimbawa po yung downspout ng galing sa bubong, ay nagsalubong sila doon. So, matalino yung itik. Ang ginawa nung isa para makapagpatuloy sila, dumapa at hinayaan niya makadaan yung kapwa niya itik sa kanyang likuran. Minsan, matalino yung itik kaysa sa mga tao, di po ba? Nakita natin dito, minsan yung mga komplikadong sitwasyon that in our relationship with one another, with our friends, in the family, sometimes walang willing na mag-give way para makapagpatuloy sa buhay. Okay? So, nagbabanggaan, nagiging komplikado yung sitwasyon, at siya yung nagiging hadlang para hindi makapagpatuloy. That is why it is very important to take this instruction that we have to clothe ourselves toward one another. Ang sabi po dito, because, ito po yon, God opposes the proud and shows favor to the humble. No, hindi lamang po ito para sa kapakanan ng ating ugnayan bilang magkakapatid or anumang relasyon. Kundi, ang sabi po dito karugtong, ang Diyos daw po ay hindi natutuwa. He opposes the proud. No? Ang Diyos ay nagagalit or namumuhi siya, nasusuklam siya sa mga mga palalo or namumuhay sa kapalaluan or sa pride or proud. So, sabi dito, God opposes the proud, but, sabi dito, He shows favor to the humble. He shows favor to the humble. He expresses His grace to the humble. God is gracious, and number one instruction na binigay niya sa atin is to clothe ourselves with humility. And when we clothe ourselves with humility, yan, so mararanasan natin yung graciousness ng Panginoon. Sabi dito, God opposes the proud, but take note of this, that He shows, He gives favor, He gives grace, He shows grace to the humble. Kanino daw pinaparanas ng Diyos ang kanyang biyaya at pabor? Kanino daw? Doon sa mga mapagkapakumbaba. So therefore, we have to clothe ourselves with humility. No? Uso po ngayon yung sa aspeto ng buhay, uso ngayon yung kompetensya. No? Mga magkakapit-bahay. Pag yung kapit-bahay nakabili ng kalandi uling, gusto din niya bumili ng kalandi uling. Yeah. Pag yung kapit-bahay, lechon ang ulam, gusto din niya, lechon yung ulam. Pag nakabili ng bagong sasakyan, gusto rin niya makabili. That's why nagiging komplikado po ang buhay. But take note, the Word of God tells us this afternoon, God opposes the proud, but He shows, He gives favor, He shows mercy, He expresses grace to the humble. Amen? To the humble. Pastor, ang hirap naman pong laging nagpapakumbaba, inaapak-apakan ka na. Amen? Inaapak-apakan tayo ng mga tao dahil nagpapakumbaba tayo. Pero sabi dito, God shows His favor. Ano pong gusto nyo? Okay?
apakan tayo ng tao pero mararanasan man natin yung grasya ng Panginoon or mananatili tayong mataas pero galit naman sa atin ng Diyos. Di ba? Ang sarap nung kahit inaapakan ka na, kahit dinadown ka na, kahit sinisipa ka na, tinatadyakan ka na, pero may assurance from the Word of God that our God, our gracious God, will show favor, will express grace in favor to the humble. Amen. Number 2, in verse 6. In verse 6, sabi po dito, humble yourselves, therefore, under God's mighty hand, that He may lift you up in due time. Okay, una po, clothe yourself with humility toward one another. No, sa isa't isa. Ngayon naman po, in verse 6, sabi dito, humble yourself, therefore, be under God's mighty hand. Natutunan natin magpakumbaba sa isa't isa, natutunan nating tanggapin ang isa't isa, natutunan nating magparaya, natutunan nating magbigay, natutunan nating ibaba yung ating sarili para maging maganda at maayos yung ating ugnayan sa isa't isa. Dito naman po, itinuturo sa atin pangalawa, in verse 6, matutunan din nating magpakumbaba sa ilalim ng kapamahalaan ng Diyos. Under God's mighty hands. No? Paano po yun? Pagpapailalim sa kapamahalaan ng Diyos. Ibig sabihin, lahat ng bagay at aspeto ng buhay natin ay ating pong isinasangguni at itinitiwala sa Diyos. Amen? So, sa panahon po na meron po tayo mga pinagdadaanan, okay? Ang pinakanatural na ating pong nararanasan o reaction natin doon sa mga unusual, katulad nung naranasan natin kanina, ay mag-alala or manisi or magalit, magsisi, mag-alala. Pero dito po, as we humble ourselves under God's mighty hand, yung pagtitiwala po ang pinakamahalaga. Ang pagtitiwala po sa Diyos ay pagpapakita ng ating pagpapakumbaba sa kapamahalaan ng Diyos. Pagpapakita ng ating pong pagpapasakop sa kaparaanan ng Diyos sa buhay natin. Amen? So, yun po yung humble yourselves. Sabihin, humble yourself, therefore, under God's mighty hands. We must learn to entrust, ipagkatiwala sa Diyos ang lahat ng bagay. Mga bagay na hindi kaya labas sa kontrol natin, mga bagay na hindi natin agara mabigyan ng solusyon, mga bagay na labas sa ating kakayahan ay pagkatiwala natin sa Diyos. Dahil yung pagtitiwala sa Diyos ay nangangahulugan po ng pagpapasakop natin sa Kanya. Okay? Pagtitiwala sa Diyos ay nangangahulugan ng pagpapasakop natin sa Kanya. In all aspects of our life, when we learn to entrust everything under God's mighty hands, it shows that tayo po'y nagpapasakop sa Kanya. Amen? Katulad ng panalangin ni Ate Eileen, di ba? Yung sabi niya last Sunday, pinagkakatiwala niya sa Diyos. Okay? Ang ibig sabihin po niyon, he entrusts, no? Pinagkakatiwala niya sa Diyos. And it is pagpapakita po ng pagpapakumbabaan sa harapan ng Diyos. Therefore, humble yourself under God's mighty hands. Amen? So, ang pinakanatural sa atin, pag may mga bagay na dumadating sa atin, mga sitwasyon na nangangailangan ng solusyon, agad na iniisip natin ano yung pwede nating gawin. Ano yung pwede nating gawin? At sometimes, yung mga madaling makita na mga kaparaanan ang ina-apply natin to resolve problems or para mabigyan or maresolba, mabigyan ng katugunan yung sitwasyong dumarating sa buhay natin. Pero dito po, tinuturuan tayo na tayo ay magpasakop sa kapamahalaan ng Diyos. Ibig sabihin, yung mga bagay na dumarating sa buhay natin, we must learn to entrust to God everything, lahat ng aspeto ng buhay natin. Aspeto sa pamilya, aspeto sa ating negosyo, aspeto sa ating trabaho,
sa lahat ng bagay, no? Sa relasyon or sa ano pa mang bagay, ipagkatiwala natin sa Diyos. Glory to God. Humble yourself therefore under God's mighty hand. At sabi dito, that, kadugtong, ang ganda doon sa kanina, ang sabi doon pangako sa kanina, God opposes the proud, but He shows favor to the humble. Dito na naman po, humble yourself therefore under God's mighty hand, that He may lift you up in due time. When we learn to humble ourselves under God's mighty hands, when we learn to entrust everything under God's authority, sabi niya dito, iaangat tayo ng Diyos. Kailan? In due time. Sa tamang panahon. Sa tamang panahon. Ang ibig sabihin po nito, this Word of God today gave us encouragement that hindi laging inaapakan tayo. Hindi laging tinatadyakan ka. Hindi laging nasa ibaba ka. Hindi laging gumagapang ka. When we learn to entrust everything under God's mighty hand, ang pangako po dito, iaangat tayo ng Diyos mismo. Kailan? In due time. Sa sarili niyang oras, sa kanyang tamang oras, sa kanyang tamang panahon, meron pong pangako ang Diyos. That is why, when we learn to humble ourselves under God's mighty hands, hindi po hanggang doon lang. May pangako ang Diyos na ang Diyos mismo ang mag-aangat sa atin. Amen? Ang Diyos mismo ang mag-aangat sa atin. Glory to God. Number 3, in verse 7, sabi po dito, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Sa verse 7, ito po, paborito nating memory verse. Cast all your anxiety on Him, referring to our God, to Jesus. For He cares for you. Ipagkatiwala nyo sa Kanya ang lahat ng inyong mga kabalisahan, sapagkat Siya ang magkakalinga, Siya ang kakalinga sa inyo. It's another challenge for us to cast our anxiety, yung lahat ng ating kabalisahan sa Kanya. Diba? Yung lahat ng ating mga iniisip ay pagkatiwala natin sa Kanya. Lahat ng mga bagay na komplikado sa ating buhay, ipagkatiwala natin sa Kanya. Yung lahat ng mga bagay na alam natin na hindi kaya ng sarili nating kaparaanan or kahit kaya natin, matutunan nating ipagkatiwala sa Kanya. Kasi may mga bagay na dumarating sa buhay natin kapag kaya nating resolbahin, we often neglect and forget to consult God about those things. Nakakalimutan natin konsultahin ang Diyos. Tama ba itong parako, Panginoon? Kung hindi po tama, ituwid mo po ako, itama po ako. Minsan, kapag nakita natin angkop naman, appropriate naman, okay naman, nag-work naman, no? It's a pwera na lang muna yung Diyos. But dito sa verse 7, the Word of God is challenging us this afternoon that we have to learn, we must learn to cast all of our anxiety. Pag sinabi ng lahat ng ating kabalisahan, kinabukasan, darating na panahon, yung mga pangyayari at mangyayari pa, ano yung darating na bukas, ano mangyayari sa isang taon, ano mangyayari in the next 10 years, diba? Marami po sa atin, advance mag-isip, minsan, bahala na. Pero sabi dito, pagkatiwala natin sa Diyos. Pagkatiwala natin sa Kanya. Dahil siya daw po ang siyang kakalinga, for He cares for you. When we learn to trust all of our anxiety to Jesus, when we learn to trust all of our anxiety to God, sabi doon, He cares. He will care for us. Siyang kakalinga sa atin. Amen? Glory to God. Number 4, in verse 8. Number 4, be alert in sober mind.
Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. So maging alerto kayo at gising yung inyong kaisipan. Dahil ano daw po ang ating kaaway, ang demonyo na ating kaaway ay umaatungal. He prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Katulad siya ng leon na umaatungal at gumagala at naghahanap ng kanyang pwedeng mabiktima at makain. Okay? That is why the fourth instruction for us from the gracious God is to be alert and in sober mind. Maging alerto, gising ang kaisipan. Dahil daw, yung ating kaaway, ang dyablo, ay umiikot, umaatungal at naghahanap ng pwede niyang maging biktima. Glory to God. Tingnan po natin doon sa verse 9. Ito po yung number 5. Resist the enemy. Resist the enemy and stand firm in the faith. Because we know that all the believers throughout the whole world is undergoing of the same sufferings. So, encouragement given to us. Labanan niyo ang dyablo, labanan niyo ang iyong kaaway, ang dyablo. Patuloy kayong tumayo na matibay sa inyong pananampalataya. Patuloy kayong tumayong matibay. Stand firm in your faith in God. Because you know that throughout the whole world, all the believers, all the Christians are undergoing the same suffering na nararanasan po natin. Hindi tayo nag-iisa. Kung tayo dumaranas sa mga pagsusubok, mga difficult situation, tandaan po natin that there are mga kapatiran sa Panginoon na dumaraan din sa ganong po mga kalagayan. Pero ang advice po sa atin dito, patuloy nating labanan ang ating kaaway, ang dyablo. Manindigan at patuloy na maging matibay sa pananampalataya. Huwag bibitaw dahil sama-sama tayo. Sama-sama tayo mga mananampalataya sa katawan ng Panginoong Hesus. Na hindi lamang tayo dumaranas na nararanasan natin. There are some of our fellow believers in some part sa ibang mga lugar, sa ibang mga group, sa ibang mga churches, local churches, na dumaraan din sa pagsusubok. We're not isolated. We're not, the suffering that we are experiencing right now, or sometimes testing in life, hindi po selective para sa atin lang, kundi lahat ay dumadaan dito. Pero ang advice po sa atin ay patuloy na lumaban. Resist the enemy. Stand firm in your faith. No? Manatiling matibay sa iyong pananampalataya. Yun po yung instruction. The gracious instruction from the God of all grace. Ulitin nga po natin, verse 5, clothe yourself with humility. In verse 6, humble yourself, therefore, under God's mighty hands. Number 3, cast all your anxiety to Him, on Him. In number 4, in verse 8, be alert and in sober mind. In number 5, in verse 9, resist the enemy and stand firm in the faith. In our last point this afternoon, the gracious affirmation from the God of all grace. In verse 10, sabi po dito, the God of all grace who called you to His eternal glory in Christ Jesus. Kaya po ninyo kadugtong, after you have suffered a little while, will Himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. Ano po?
yung pinagdadaanan natin, yung challenge natin to clothe ourselves, to learn to clothe ourselves in, to learn to humble ourselves